Meron mo kayong Bronner Bronner condominium? condominium, yes. Salamat. Thank you. Hirap na talaga ang mga taga Palacio de Polvoron kung paano lusutan ang mga isiniwalat ni Saldico na kapwa nilang buhaya. Paano hindi kayo magkaaligaga dyan? Lahat na ng miyembro ng First Family, dinawit na po ni Saldico sa korupsyon. Imperatrice, anak ng kamote, ito, kabado na po ang Palacio de Polvoron kay Vice President Inday Sara pahayag nga di umano'y handa na ho siya papalit sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas kung sakaling anong mangyayaring hindi maganda kay Bungit, kung sakaling mag-resign or kung sakaling masipa papuntang Paway. Paway Ilocos Norte na lang, Honyor. Ang Hawaii na yan, ang layo, gastos pa tayo. Bronner humarap po sa one-on-one interview sa bilyonaryo. Aba, anak ng kagwang umamin po sa kanilang video call ni Martin Romualdez at Saldico. May palusot. Ang tanong, papalusutin kaya ho ito ng mga mamamayang Pilipino at paniwalaan kaya ng taong bayan ang mga palusot ni Bronner. At meron din po palang issue patungkol po sa Bronner condominium. Aba, hindi ko po ito alam. Ngayon lang po natin ito talakayin. Kasi kumakalat sa social media, lalo na na-post ni Maharlika ho ito pala, na meron din manong Bronner condominium. Aba, kinumpirma din po ng naturang Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff na meron talagang Bronner condominium. Alamin po natin kung kanino ho ito, sa kanya ba? Kasi sinabi niya po, totoong meron, patay ka diha. Magandang tanghali po sa atin mga kabisnak. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Pa-subscribe din po. Ayan mga kababayan ko, pag-usapan po natin ngayon itong media interview ni Bronner kung saan inamin po niya mismo na nagkaroon ho nga talaga ng video call si Martin Romualdez at Saldico at siya mismo kausap po niya yung dalawang buhayang kongresista. At pag-usapan rin po at isiniwalat din po niya sa naturang interview na totoo di umano na meron talagang Bronner condominium. At Palacio de Polvoron, nagkaligaga na, kabado na ho sa kung ano po ang mangyayari sa kapalaran ni Bungit. Alam mo, sa totoo lang, kung ikaw po ay supporters ni Bongbong Marcos, ay talagang kakabahan ka na dahil sa samot-saring issue na ang sentro na po ngayon ng korupsyon ay ang First Family, kung ang paniwalaan po natin yung mga isiniwalat ni Saldico. Dahil hindi po biro ito sa isang bansa na yung unang pamilya ay sangkot sa nakakatakot na korupsyon sa ating bansa na pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Mantakin mo po, third world country po tayo, pero yung korupsyon, ang tindi, trilyon-trilyon po yung kinukurakot at ngayon nakaharap nga ho sa napakalaking kontrobersya ang pamilyang Marcos na nakaupo ngayon sa Malacanang. Talagang binaon po sila ngayon ni Saldico. Talagang kakabahan ho sila dito. Mantakin mo, napunta na kay Lisa, napunta na kay Sandro, napunta pa dito sa kapatid ni Lisa Marcos, anak ng kagwang lolo kawatan, tatay kawatan, anak kawatan, nanay kawatan, hipag kawatan, pinsan kawatan, kapatid kawatan. Putsang ina, Martin Marcos Araneta Romualdez Pamor. Ito, kakabahan talaga sila dahil binaunahon sila ni Saldico. Pakinggan natin ang balitang ito. Inakusahan ni dating Representative Saldico si First Lady Liza Araneta Marcos ng pagpapatigil noon sa investigasyon ng Kamara sa mahal na presyo ng bigas at sibuyas. Sabi pa ni Ko, kontrolado ng isang kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang First Lady at ang kapatid nito ang itinawit naman ni dating House Appropriations Committee Chairperson Saldico sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural sa panibagong video na inilabas niya ngayong araw. Sabi ni Ko, nang imbestigahan ng Kamara ang pagmahal ng sibuyas sa 600 pesos kada kilo noong 2022, ipinahinto ito ng First Lady. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin anya ang nangyari nang imbestigahan din ng Kamara ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestigahan ito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Kwento ni Ko, namagitan pa si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos at sinooy House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo.
Sabi ni Ko, napagalitan pa raw ng dating speaker ang Agriculture Secretary dahil napisto umano ang mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil iilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang mga counting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Grabe. Hinihingan pa namin ng tugon ng mag-inang Lisa at Sandro Marcos, gayon din si Martin Araneta, pati si Romualdez. Sabi naman ni Chu Laurel, gawa-gawang paratang at kwentong pang Netflix ang mga sinabi ni Ko. Dagdag niya, masamang tao si Ko. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 16, 2025, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Para sa GMA Grabe, no, kamalasan yung dumating sa pamilyang Marcos ngayong taon talaga, no. Actually, nag-start sila ng 2024. Nung ipinagmalaki po ni Bongbong Marcos na meron ng flood control na natapos na 5,500, di ba? Yung iba ginagawa pa, tapos bigla pong bumagyo, bumaha, buong Metro Manila at nagiging multo nga sa mga supporters ni Bongbong Marcos yung flood control. Una ay pinagtanggol pa ho nila eh. Na meron, no, mismong si Bongbong Marcos sabi, meron flood control. Na-overwhelm lang. Nireribat po yan ng mga kritiko at wala talagang flood control. Minsan sabi pa, nabangga ng barko, baha pa rin. Minsan sinisi pa yung mga basurang itinapon daw sa kanal dahil doon ay nagkaroon ng baha sa buong Metro Manila. Hindi na nga ho nakalusot na ng gobyernong Marcos, minalas na ho sila. Tingnan mo, ito ako sa akin, naniniwala ho ako. Sa nangyayari ngayon sa pamilyang Marcos, ito ay gaba. No? Karma po ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung mga inapi nila na nakatulong sa kanila nung nakarang election. Pastor Apollo Sikibuloy. Pastor yan. Hindi basta-bastang pastor. Mataas yung pananampalataya sa Diyos. Tatay Digong, former President Duterte, 80 years old. Ito po ay naniwala ako, gaba ho talaga sa kanila ito. Yung gaba sa kanila, parang dinahandahan na ho sila. Hinihintay na lang natin kung kailan sila kakalas. Pero ito ay maliwanag na karma sa pamilyang Marcos. Bakit ko po nasabi na karma? Mantakin mo buong pamilya ho sila. Dinawit na ngayon na sa issue ng korupsyon. Isipin mo ha, si Bongbong Marcos o yung tatay, no? Lisa Marcos o yung nanay ni si Sandro, anak. Putsa, yung pinsan si Romualdez at si Martin pa, isa pang Martin, dalawang Martin Buaya pala ngayon kumakana sa gobyerno. Martin Araneta. Pag tiningnan mo, hindi na po biro itong mga pangalang ito na kinaladkad ni Saldico. Ito ay malaking dagok na po sa ating bansa. At malaki na po ang epekto sa ating ekonomiya. Sila na po ngayon ang sentro ng korupsyon sa bansang ito. Hindi lang po ito natin na napapanood sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kalat na ho na yung first family at yung mga leader ng ating bansa ay mga kurakot. Hindi, duda ho ako kung kaya po nilang lusutan ito. Hindi na, mukhang nagsanga-sanga na ho. Masanga-sanga na po yung korupsyon. Yung isiniwalat din ni JB Ejercito sa BIR, sa DICT, puta, ang dami na, Bureau of Customs, sobrang dami ng korupsyon, kumbaga nagsanga-sanga na, mahirap na ho ito i-cover up para sa akin ha. Alam naman natin, eksperto po ang gobyernong Marcos sa diversionary tactics, pero ito na nga ho, yung hindi na nila kayang pagtakpan, kahit gamitin pa nila si Tota Soto, si Panfilo Lacson. Tingnan mo si Panfilo Lacson, pilit niya pinagtakpan ang issue sa korupsyon diyan sa palasyo. Sino bang nasira? Si Lacson din ho naman eh. Si Lacson din. Kaya ngayon, nagkaligaga na ho ang Palasyo de Polvoron. Kabado na po sila sa pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte na handa na po siya hahalili kay Bongbong Marcos kung sakali po mag-resign o mapatalsik ang naturang Pangulo. Kaya na po ang pinakamaganda ho na statement ni Vice President Inday Sara. Kumbaga, binigyan po ng pag-asa ni Inday Sara ang maraming Pilipino na kung ano ang mangyari kay Bongbong Marcos, susundin po natin yung 1987 Constitution, Rules of Succession, na siya po, ang Vice Presidente po, ang papalit sa pagkapangulo. Wala na pong magagawa. Lahat ng mga supporters si Bongbong Marcos, Dilawan, Pinklawan, Komunista, kung ano po ang nakaayon sa batas, magiging presidente po talaga. Natanong po yan ng mainstream media kay Vice President Inday Sara. Pero ano po ang nangyayari? Kabado ang palasyo kung ano na po ang pinagsasabi-sabi ni Claire Castro. Pakinggan po natin si Claire Castro kasi siya po ang representante ng Palasyo de Polvoron. Wala tayong magawa, pagtisa natin. Binigyan niya ng issue, no? Binigyan niya ng kulay yung sagot ni Vice President Inday Sara na yan. Natanong po mismo ng mainstream media. Hindi po yung gawa-gawa ni Inday. Siyempre yun pang katotohanan, sumagot si Inday. Pero big deal po kay Claire Castro at kung ano-ano na po ang paratang. Ito ang patunay. Nakabado na po sila, nagkaaligaga na po sila kung ano na po yung pumapasok sa kanilang mga utak. Konting sagot ni Inday, pinapalaki ang issue. Narito po ang sagot ng Palasyo de Polvoron. Tila nangudyok daw si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan po ang komento ng Palasyo matapos sabihin ng bise na handa siyang maging pangulo sakaling kailanganin. Nasa frontline ng balitang yan si Bill Montalvo. Si Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line.
Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang Vice President ang una sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o magbitiw ang nakaupong Pangulo. Pero ang hirit na yan ng bise, hindi pinalampas ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang ang bise pa raw ang nag-uudyok ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Mismo ang bise raw Political destabilization, anak ka ng kagwang ka. Tinanong lang si Inday, sumagot lang si Inday, political destabilization agad. Animal, huhunghang, ang bubo mo, Auntie Claire. Ito yung pinakatangang spokesperson sa lahat. Halatang halatado, kabado na ho kayo. Sagot lang ni Inday, nanginginig na kayo. Anong, mali rin tong reporter na to? Anong hirit? Hindi naman humirit si Inday Sara doon. Anak kayo ng kagwang. Kayo yung nagtanong. Ikaw, Brel Montalvo, alam ko ikaw yung nagtanong sa press ko ni Vice President Inday Sara. Hindi po yan hirit eh. Tinanong po yan mismo ninyo kung ano po ang stand mo dito kung sakali ay si Bongbong Marcos ay masipa, no, sa pagkapangulo or mag-resign at handa na ba? Ano ang gagawin Inday Sara? At ano ba, handa ba siya sa pagkapangulo? Sinagot lang naman Inday Sara, hindi na kailangan tanungin yan, di ba sabi ni Inday? Otomatiko yan sa ating Konstitusyon 1987 na siya po ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Alam ka naman sabihin, Auntie Claire, na hindi, ayaw ko, buang ka. Tama kasi nanunumpa ka, nag-take out ka bilang isang vice-presidente. Nag-take out ka, ano ang sinasabi mo? Ikaw, handa ka sa lahat kung ano mangyayari sa presidente. Yan ang malinaw dyan. Nag-uudyok ka ng destabilisasyon, anak ka ng kamote. So, anong gagawin ni Inday? Hindi na lang siya sagot si Inday. Siyempre, ang bayan ngayon ay nakaranas ng hindi magandang pamamahala under Marcos admin. So, naghahanap po tayo ng mga leader na po posibleng papalit. Hindi naman po pwede yung kagustuhan ng komunista na military junta na ipapalit na lang basta-basta si Ramon Ang, magre-resit-resit daw. Hindi po pwede yun eh. Hindi naman po masama na sumagot sa isang tanong ng media. Hindi mo lang siguro, alam ka naman sasabihin ni Inday Sara, hindi po ako handa maging presidente. Ang tanga naman, Inday, kung ganun. Alam nga naman sabihin, ayaw ko. Iba na lang, ang tanga talaga kung gano'n. Ito ay patunay na kinakabahan na po ang Malacanang dito. Dahil itong si Claire Castro, kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga, walang sense yung mga sinasabi. So, ibig sabihin ito, pag tanungin si Inday Sara, tatahimik naman. Pero kayo, attack ng attack. Araw-araw kayo, Duterte kayo ng Duterte. Nakaka-Duterte ninyo, halatado na kayo na mga takot na kayo, kabado na, nagpanic mood na kayo. Sige nga, tuloy. raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Lol, tinanong sumagot. Anong problema doon? Anticipate? Putang ina, ang sa ibang bansa, I think Amerika, no? Yung proteksyon nila sa vice-presidente, kapareho po sa proteksyon nila sa presidente. Kasi yan yung next in command. Kung ano po kasi ang mangyayari sa presidente, dapat yung vice-presidente ay handa. Hindi kagaya ngayon, itong under Marcos admin, ang tanga nila, nila si Inday Sara, sinisira ng sinisira. Wala na kayong magawa, Claire Castro. Kahit anong paninira nyo, putak ng putak, ang tao alam na eh. Actually, wala namang kasinsense yung mga sinasabi ni Claire Castro talaga sa totoo lang. Ito ay literal na attack daw, panggulo lang, panlilito. Pero ang bottom line, walang laman yung mga pinagsasabi niya. Kahit nga, putang ina, magaling pa siguro dyan na magsalita yung grade 1 section 1, tabi ng kubitang upuan eh. Pero ito, tama si Inday Sara, puro basura yung lumalabas. Tuloy natin konti. Giit pa ni Jose Castro, Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. sa kabila ng mga aligasyon ng katiwaliang kinaharap ng pamahalaan, nanindigan ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo na manatili sa pwesto. Sabay pasaring muli sa bise. Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Ako handa ako dyan. Mas okay pa ako mas maraming Mary Grace Piatos kaysa maraming Bongbong Marcos. Yung sinasabi mong Mary Grace Piatos, Claire Castro, audited po yan, 125 million lang. Sinabi ng COA, sumunod po ang Office of the Vice President sa joint circular po ng Commission on Audit pagdating po sa paggasta ng confidential funds. So ang findings, unmodified opinion, na audit po eh. Kaya okay po ako mas maraming Mary Grace Piatos kaysa maraming Bongbong Marcos na trilyon-trilyon yung kinukurakot sa kaban ng bayan, asawa, anak, pinsan, putang ina, bayaw, puro pangungurakot na lang yung ginagawa at paglilima sa kaban ng bayan. Puro ghost projects eh. Flood control, 1.2 trillion. Ganun lagi ang nangyayari sa bansa. Bagsak ekonomiya, inaayawan ng mga foreign investors. Mas okay po ako sa kay Mary Grace Piatos kaysa kay Bongbong Marcos na family incorporated na nga ho ang nangyayari. Kawat dito, kawat doon, naglilima sa kaban ng bayan. Kanya-kanya po silang paraan kung paano mangungurakot sa gobyernong ito. Kaya kung tanungin mo kami, handa na ba? Maraming Mary Grace Piatos, opo. Kahit 1 milyon na Mary Grace Piatos. Kung yung tinutukoy mo ay si Vice President Inday Sara, handang-handa po kami yan. Ang sabi po ng COA, unmodified opinion, ang findings nila sa confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte. Di ba, Claire?
Kabado ng mga hinayupak, lalo na po yung lumalabas na military junta. Ito po ay pinasinungalingan po ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan po natin mga kabisdak. Walang military junta. Yan ang painindigan ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng mga alingas-ngas na pabagsakin ng gobyerno. Nasa konstitusyon daw ang katapatan ng mga militar. Nananatili raw silang non-partisan at walang pinapanigan. Unang siniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may mga retiradong militar na nag-alok umano sa kanyang sumali sa planong civilian military junta. Pero hindi raw niya ito pinansin. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede pong nating i-restart. The AFP will never subscribe to any reset plot and our Constitution has no cheat codes. Samantala, wala raw nakikitang bantasan ngayon ng AFP sa malawakang protesta sa Bonifacio Day sa November 30. We are also very vigilant, no? So we have our units that are on standby for any eventualities. We are counting on the organizers to be able to police their ranks na siguraduhin natin na talagang makikipagtulungan tayo bilang isang sambayan ng Pilipino to really make this a peaceful one. Bakit ba nagkaroon ng usapin ng military junta? Bakit ba nagkaroon ng kaliwat ng Aquilos protesta? Ang bottom line po yan, kagagawan po yan ng gobyernong Marcos. Dahil ang korupsyon hindi napigilan, dumadami yung mga kurakot ng mga politiko na mismo sila sa Malacanang ay nakusahan na po ng katakot-takot na korupsyon. Takin mo, bumili pa po sila ng bahay para imbakan ng mga insertion, imbakan ng mga kickback, ganun katindi ho ang korupsyon. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na po ang usapin. Sino ba nagpauso nito? Military junta, tinanggi na ho yan, ni General Pukis. Saan po nanggaling yan? Kay Panfilo Lacson, sila lang po. Ang gusto po nga ho nila sa military junta, ano yan? Civilian military junta. So ang purpose niyan, magkaroon ng receipt. Ang government, lahat ay pagresignin di umano, simula sa presidente at hanggang sa vice-presidente. Yun ang kanilang panawagan na sinuportahan po yan ni Mayor Magalong. Ang purpose nila, magpaupo ho ng ibang leader na hindi naman po natin binuto. So yung kanilang napupusuan ay si Ramon Ang. Yan ay pakana ng mga komunista. Pero ano nga ba ang dapat sundin? Wala na pong iba. Yung 1987 Constitution, dapat po masunod. Kayo po ang gumawa yan, mga dilawan. Bakit ayaw nyo sundin yan? Anak kayo ng tipaklong. Pakinggan po natin yung isang ekspertong abogado patungkol po sa mga usapin ng mga ganyan. Pakinggan po natin ito. Dito muna tayo sa umuugong ngayon na tinatawag na transition na council na meron daw isinusulong yung ilang grupo sakaling maalis sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Ano po ba yung sinasaad po sa atin pong batas kung sino ba ang dapat mamuno, paano matatanggal yung opisyal lalo na sa pinakamatas na posisyon, what if kung ibabakante nila, kung magre-resign or ano ba, attorney, na dapat malaman po ng ordinaryong mga Pilipino? Siguro ang dapat nating pamantayan palagi ay ang ating 1987 Constitution. Exactly. Sa lahat, malinaw yung 1987 Constitution natin, Admar, na ang succession sa pagkapangulo ay isang saradong proseso na hindi ito pwedeng likhain o palitan ng anumang tinatawag nila o tinutulak nilang Transition Council na hindi nakabatay sa saligang batas. Dahil kung may bakanting posisyon sa pagkapangulo, alam natin, under the constitutional succession, kung sino ang papalit ang pangalawang pangulo. So yung isinusulong na Transition Council, walang constitutional anchorage yan, Admar. Walang democratic mandate. At lalong walang legal na personahe na humawak ng kapangyarihang pampamahalaan. So ito ay maaaring magbukas katunayan ng tinatawag kong constitutional crisis at power vacuum na mas delikado kaysa sa alinmang panawagan ng pagbabago. No? Pangalawa, tandaan natin na dapat nating kilanlin ang yung panganib na nasa harapan natin ngayon. Dahil maraming kaliwa, radikal o grupo na tumutulak itong sinasabi mong transition, no? Na hindi batay sa prinsipyo, kundi batay sa political survival. Yan ang nakikita natin, kanya-kanyang hila sila. No? At sa aking pagsusuri, no? Ito ay nasulat ko sa aking mga artikulo, Admar and MJ, ay pumapasok yung transactional politics, no? Hindi isang ideological na paninindigan, kundi pagtatangkang manatiling maimpluwensya sa gitna ng malalim nilang pagkawala ng suporta sa taong bayan. Itong ginagawa ng kaliwa, no? So may panawagan man tayo na Marcos resign, ito ay bahagi, no, ng malayang pamamahayag, ngunit ang paglikha ng Transition Council bilang kapalit ay extra-constitutional yan at hindi dapat tanggapin bilang alternatibong pamahalaan. Tama ka dyan, sir. At hindi po tayo papayag dyan. Kung ano lang yung batas, yun din ang sundin natin. Kasi no choice na kasi yung mga kakaliwa ngayon. Alam nila, sila ang gumawa ng batas noong 1987. Kung ano ang mangyayari po, kaya Bongbong, si Inday Sara talagang papalit sa pagkapangulo. Kaya ngayon nag-iisip sila nung kung ano-anong paraan. Ito yung tinatawag na hidden agenda. No, ng mga kaliwang grupo, yan, yung magrarally sa November 30. Yan sila mga kaliwa. Yan ang mga hidden agenda ho nila. Para, kumbaga, makasakali, makalason sa isip ng sambayan ng Pilipino na ito magkaroon tayo ng extra-constitutional. Hindi po pwede. Yan ay unconstitutional. Kung magkaroon ka ng mga ganyang panukala na hindi naman po yan nakauyon at nakalagay sa ating saligang batas, 1987 Constitution, yan po ay illegal. Yan ay pang personal interest po nila. Tanggapin na lang po natin yung rules of succession na kayo rin naman po ang gumawa. Di ba? Putang na kamala, po ninyo. Hindi ninyo na-anticipate na ito pala ang magiging resulta na kinamumuhian po ninyo yung vice-presidente. Tapos ngayon, ang presidente nagkakaroon ng issue patungkol sa korupsyon. Ay putya, yung kinamumuhian ninyo, sinisira ninyo mula nung 2022,
hanggang ngayon, ay ito pa ang magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya kabado ang mga to eh. No choice po kayo, kundi tanggapin na lang ho ninyo ang kapalaran ho ninyo. At tanggapin na rin po namin ang kapalaran po namin bilang isang supporters ng mga Duterte. Bakit ba si former President Duterte nung kinidnap po ninyo papuntang dahik, may nagawa ba kami? Puro kami debate lang, puro kami critics na illegal po yung inyong pagkagawa kay former President Duterte, pero nadala pa rin ho ninyo si Tatay Digong. Kahit wala po yan sa saligang batas. Yan ang nakatakot dyan. Baka gawin rin po nila ang posibleng papalit nila sa pagkapangulo ay si Ramon Ang, pero hindi po pwede magkakaroon ng kaguluhan ho yan. At syempre, maraming papalag dyan. Isa na po tayo, talagang babatikusin po natin. Magiging Banana Republic po ang resulta ng bansang ito kung sakali ay pagbigyan ito ng taong bayan at hahayaan na lamang ang kagustuhan ng mga kaliwang grupo. Wala na ho kayo. Tunaw na po kayo. Kumapit lang po kayo sa issue ngayon. Kumapit lang po kayo sa Marcos admin. Nagkunwari po kayong galit pero hindi po kayo galit. Mantakin mo yung unang rally nila. Huwag daw magtawag ng BBM resign kasi pag magtawag, nga naman, pag nagtawag sila ng BBM resign ay matik si Vice President Inday Sara ang magiging presidente. Tuloy lang natin konti si Prof. Opo, dito naman po sa issue po, attorney, na kasi naalala ko dati, meron ding suggestion si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign lahat tapos magkaroon ng election. Pwede ba yun? O para at least once and for all, involved dito yung taong bayan. Talaga kung nilalabas nila yung issue ganito, yung sa succession, what if mag-ano na lang, snap election, pwede ba yun? Well, pwedeng tumawag ng snap elections pero nakikita ko pa rin mas practical at mas compelling na dahil tayo ay constitutional democracy, hindi tayo banana republic, malinaw yung batas na ito, malinaw ang ating saligang batas, no? Itong ideya ng snap elections, kahit nung panahon ni Marcos, ginagawa nila yan, pero anong basis to call for snap elections? Dahil sa panganib na hinaharap ng taong bayan, dahil sa national scandal ng flood control at of course yung capacity, mental capacity ng ating Pangulo na kung saan ay tungkulin ng ating Pangulo bilang head ng executive body, tagapagpaganap, no? Na ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan. Dahil obligasyon ito, bagamat kanina nababanggit ko kay MJ na although hindi nakasulat yan sa saligang batas na kailangan mo ng hair follicle drug test, may obligasyon ang presidente, no? Sang-ayon sa Article 7, Section 1 na itong obligasyon na ito ay batay sa public trust na kailangan ipaalam yung kapasidad ng isang pangulo at pagkilos, no? Napakahalaga nito, lalong-lalo na tayo ngayon ay nasa bingit ng pagguho ng ating demokrasya at ng ating pamahalaan. Tinutulak itong Transition Council na ito dahil sa mga ganitong situation. Ako sa akin, ayaw ko po ng snap election, sa totoo lang. Bakit magkakaroon po tayo ng snap election? Putsaki na, meron naman mas madali para magkaroon tayo ng bagong leader. Kailangan lang po si Bongbong Marcos mag-resign po siya. Simple lang naman ho yan. Putsaki na, sa ibang bansa, merong issue sa korupsyon. Automatic yung nakaupong Pangulo nagre-resign. Kahit yung kamag-anak nila nagkaroon ng issue sa korupsyon, nagre-resign Pero dito, animal, pagkapara na nakapalan ng mukha nyo, anak ng kagwang ka. Manhid na manhid dahil sa pulburo, no? Wow! Daghat! Sa totoo lang ha, kung ikaw may delikadisa ka ba, no? Wala kang bahid ng pagkademonyo ba? Simple lang naman, mag-resign ka na lang. Isipin mo buong mundo nakatutok sa inyo, sa pamilya ho ninyo, na kayo ay inakusahan mga kurakot Naglilima sa kaban ng bayan. Hindi lang natapos sa inyong pamilya, kundi mayroon pang pinsan, mayroon pang bayaw, anak ng kamote. Nung lumalabas, tayo Family Incorporated, at pamilyang nangurakot at naglilima sa kaban ng bayan. Hindi ba ito nahihiya itong mga to? Resign na lang, ito yung pinakamabilis. Kasi pag snap election, dadayain na naman ni George Garcia, budat ang mata, anak ng kagwang. Yung pinakadabis talaga, resign Bongbong Marcos. Ito yung sinasabi nila, civilian military junta. Okay ho sana yan. Kung wala kayong hidden agenda at gusto ninyong paupuin ay yung ibang tao na hindi naman binuto ng taong bayan. Butang ina, nandyan si Vice Presidente. Ano bang silbi ho ng ating eleksyon, ating konstitusyon? Bakit ba ho ay nag-elect pa tayo ng Vice Presidente kung hindi naman ho natin papayagan na siya ang papalit sa pagkapangulo kung ang isang pangulo ay mag-resign o mapatalsik sa pwesto? Anak ng kagwang, sundin natin ang batas. O ito, pakinggan po natin itong statement din po ni Browner ha. Nagkomento rin po siya dyan tungkol sa military junta na mainit na rin ang usapin. At dito, sa pagkakataong ito, natanong rin po siya ni Pinky Web tungkol po dito sa video call ni Martin Romualdez at Saldico. Inamin rin po niyan. At ito rin po, inamin rin po niya yung kondo. No, meron palang Browner condominium, hindi po natin alam yon. Nabigyan po ito ng kulay, na ayon po sa mga kumakalat sa social media. Kay Browner daw ito, kasi Browner condominium, anak ng kagwang Bakit ba kasi Browner condominium ang nilagay nyo dyan? Kung hindi yan sa inyo, ito pakinggan natin si Pinky Web. Sir, I want to start with what Senator Ping Lacson had revealed very recently, that he was being offered to be part of a civil military junta that he said he already rejected. Sinabi nga niya, dinedma ko. Number one, is this a cause for concern for you? Well, of course, yes. It is a cause of concern because right now, for us in the military, what is really important at this point in time is that we have to keep our country stable. So there are calls for us, for the AFP, to
withdraw our support from the president or to launch a coup d'etat or even a military junta. But several times we have announced that we are rejecting this as well, because we believe that we still have to keep our actions within constitutional means. We are not for unconstitutional means of, let's say, regime change. Because for us, ang pinaka-importante ngayon is the stability of our country. Because if we do not become stable, let's say, nagkaroon ng coup d'etat, nagkaroon ng military junta, ang talagang kawawa dito, Pinky, is the country. Kawawa po yung ating bansa. For instance, there are several factors that we are looking into. Stop tayo muna dyan. Putang ina, magkakaroon daw ng hindi pagiging stable ang ating bansa pag magkaroon ng military junta. Alam nyo po, Browner, sa tingin nyo ba ang bansang ito ay stable ba? Under Marcos admin? Sa tingin mo ba ang bansang ito ay hindi pa kawawa? Kasi sabi mo, pag nagkaroon ng military junta, kawawa ang ang mga Pilipino at magkakaroon ng hindi pagiging stable ng isang bansa. Nangyari na po yan eh. Ito na po yung nangyayari ngayon eh. Yung hindi pagiging stable ng ating bansa, bagsak ang ekonomiya. Yung korupsyon hindi nakokontrol. Yung mga foreign direct investors, mga investments, nagsilayasan na. Ayaw na mag-invest dito. Mga nagrereklamong mga negosyante, European Chamber, American Chamber, nagrereklamo dahil sa pangungurakot. So anong tawag dyan? Yung mga Pilipino, binaha, maraming namatay. Yung mga pamumuhay, tinangay ng baha. Mga bahay, tinangay ng baha. Pamilya, nalagasan sila. Hanap buhay, wala. Korupsyon, sandamakmak. Ito ho yun. Ito na po. Yung sinabi mo, Browner, ito na yun. Pero ako, hindi nga ho ako pabor sa military junta din po kasi unconstitutional. Okay ho sana kung military junta, kung susundin natin yung konstitusyon na si Inday Sara maging next president, hindi, yun ang gusto nila eh. Gusto nila yung ibang tao. Alam nyo ho, itong si Browner, hindi mo alam kung ano ba talaga siya para sa bayan o para sa politiko. Imulat mo naman sir yung mata mo. Ang taong bayan ngayon ay nagrereklamo na dahil sa korupsyon. Ito na yung sinasabi mo na nahihirapan. Alam yun? That's why we decided to reject these calls. Number one, the economy of our country. If we allow extra constitutional means of, say, changing the government, ang kawawa po yung ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya. Nimal, bagsak na nga ngayon. Ano bang klaseng to? Chip, ha? Hindi mo alam, bagsak na ekonomiya. Sobrang bagsak na lagapak. Ang atin na lang agapan natin na hindi pa po lumala. Pero yung sasabihin mo, pag magkaroon ng military junta, babagsak ang ekonomiya. Bagsak na tayo. Palitan ng piso kontra dolyar, almost 60 pesos na. Ano pa ba ho ito? Ina yung direct foreign investment, wala na. Gross domestic product, bagsak. Ito na ho yun. Kagutuman na nga po nangyayari sir eh. Right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakikita na natin, bumabagsak na. Tingnan mo. Philippine Stock Exchange. Umaming ka rin palang bumabagsak na eh. Tapos sabihin mo, babagsak pag military junta. Bumagsak na, aminado ka pala eh. The peso is weakening already. It's 59 alam din pesos pala niya. per dollar. And of course, on the foreign policy side, maaring magkaroon tayo ng mga sanctions from other countries. So when we look at this, and when we decide, we're not just looking at the political environment of our country. We're also looking at the bigger picture, yung ating, for instance, yung ating regional security. Kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari, na shortcut, ang makikinabang lang dito is China. So kawawa naman ang Pilipinas. And then also, bakit napunta sa China? Gago. Pag magkaroon daw ng military junta, ang makikinabang daw yung China, hindi ho, tayo makikinabang dyan. Unang-una, wag na damay si Inday Sara. Maalis yung kurakot na nakaupo sa palasyo, yun yung mangyayari dyan. At matuwid yung pamamahala. Ang makinabang tayo, hindi China, anak ng kamuti. Kasi nga si Inday Sara, vice-presidente. Mga pro-China kami. Ikaw mga pro-China, yung damit mo pro-China yan. Ikaw naman talaga eh. Made in China yan, sir. Yung damit mo, sapatos mo, made in China. Huwag na natin isama yung China. Ang atin yung pag-usapan natin sa ating bansa. Ako hindi ko naman nag-encourage sa mag-military junta tayo. Ang point lang natin dito, saan kayo? Saan kayo lulugar? Saan kayo pupwesto? Sa pro-kurakot kayo o sa anti-kurakot? Yan ang gusto namin mga malaman. So, Pinky, as we look at the history of the Philippines, we have gone through several of this already. In 1986, yung People Power Revolution. In 1989, 1987, there were a series of coup d'etats, and then 1989 was the bloodiest. And I was already a cadet in 1986, so I saw this for myself. I saw the effect of 1987 revolution, where even the grandstand in PMA was blown to pieces in an attempt to assassinate them. Ako sa akin, 1986, kaya pinanganak pa lang ako niyan that time, yung People Power Revolution. Eh kung hindi po nagkakaroon din ng revolution, di naghari po ngayon ng mga Marcos, di para tayong mga alila lahat, baon na baon tayo sa utang. Ng maraming biktima ng martial law. Hanggang ngayon, sinisingil pa rin ng pamilyang Marcos. Putsa, naging presidente na nga ho yung anak, hindi pa rin nabayaran ng pamilyang Marcos yung mga danyos, mga damage nila sa mga Pilipinong naagrabyado ho nila. Mga nakaw na yaman, hindi pa ho na babalik. No, yung mga nakuha nga ho ng gobyerno, nanakaw na yaman ng mga Marcoses, kinuha rin yun ng Marcoses. Putang na talaga. Yan po yung Browner nangyari. Then President Corazon Aquino. And then in 1989, we saw
na naglaban-laban, mga sundalo sa sundalo, brother to brother, no? So ayaw natin maulit 'yon. Kaya talagang very very strong yung stand po namin, Ma'am Pinky, that we will not agree to these calls for coup d'etat, for withdrawal of support, or even military junta. Let me go straight to the point, General. Are you not in favor of those as well? Because if there are calls for the president to resign, the constitutional succession would be the vice president. Vice President Sara Duterte becomes president, and there could be concerns about her as the previous regime being pro-China, those allegations of being pro-China? Well, not really, because as I said, what we are after is the constitutional means. We're not going to agree with any unconstitutional means of regime Which would be the change. civil military junta, Yes. transition, People's Council, Yes, junta or coup oo. d'etat. Kasi nga po, kawawa talaga yung ating bansa. Putangin na ngayon ba, hindi kawawa? Tangin na talaga. Alam nyo sa akin itong si Browner, please lang din, Kasi kung hindi siya nakinabang sa gobyernong Marcos, malamang siya pa yung mangunguna dyan sa military junta-junta na yan, civilian military junta. Alam niyo ako sa akin hindi ko naman sinasabi, Browner, mag-kudita ka, mag-military junta ka. Ang point natin dito, tumayo ka, saan ka ba papanig? Sa mga Pilipino o sa mga politiko? Kasi ang linaw po yung pinanumpaan nila to serve and protect the interest of the Filipino people. To serve to the Filipino people. Hindi naman sinabi to serve to the politician, to the office of the president. Hindi ganun Ang gusto natin mangyari, sana abubusis ba? May magsasalita at sasabihin ba? Warning lang ba, no? Ako si Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner. Ako po yung nananawagan sa mga politiko na patuloy sa paglilimas at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ayaw po namin makialam sa politika. Pero kung inyo po'y gagahasain at inyo po'y tatarantaduhin ang bayan, mapipilitan po kami na makikialam sa isyu ng politika. Narito po kami para sa bayan, sa mga Pilipino. Kami po ang protektor ng bansang ito. Kaya sa mga politikong mga leader ng bansang ito, na gumagawa ng katarantaduhan walang habas na pangungurakot, ay parang awa nyo na, itigil nyo na. Kung ayaw po ninyo kaming makialam sa isyong ito. Ganun lang naman Hindi mo naman kailangan na, tangina, mag-military junta tayo. Pa-interview ka ng pa-interview sa media, hindi mo man masabi yan Bakit kaya? Kasi nga, nakinabang kayo sa Marcos admin. Kasi nga, nakinabang kayo kay Tambaluslos. Ito, malaking issue po yung kumakalat na video call, ni na Martin Romualdez Saldico at ni Browner. So ito po yung sagot ni Browner dyan. Inamin niya po na mayroong video call. Pero ano nga ba ang video call na yun? Ito, pakinggan natin. Meron mo kayong Browner? Okay. Na pala yung yung condominium, Browner condominium. Ulit tayo. Ito, Browner condominium, sunod na po dito yung inamin din po niya yung video call. Meron mo kayong Browner Browner condominium, Okay. yes. Let's clarify that, sir. Yes, thank you, Pinky, for that, for giving me this opportunity. I would like to put on record na hindi po sa akin yon, yung Browner condominium na yon. In fact, it belongs to my cousins, at pinaghirapan nila yung condominium na yon. At wala pong taxpayers money na pumasok doon, pinaghirapan nila. And sabi You nga never nila, invested? You never gave any money? No, Okay. no. It's really it owns, my cousins own that. And in fact, sabi nga nila, if we wanted to hide it, then we could have named the condominiums another name, like maybe Sunrise Condominiums. But they're proud of it. They're proud of the accomplishments that they did. They worked hard for it. And sana mahinto na ito kasi kawawa naman yun po yung mga nakatira doon. So what do you say to, I think... No comment. Hindi daw kay Browner, yung Browner condominium. Pinsan daw niya, sa pinsan niya. Kumakalat kasi, sir, yung sa social media, ito napanood ko po. Ayan, Ayan. Ang sabi pa nga ko dyan, Kaya pala tahimik, Ito daw ang di umanong pag-aari ni Browner. Ito yung Browner condominium. Condominium to, so hindi lang pala to isa, di dalawa. Malulula ka doon sa Browner Condominium 1. Mala 5-star hotel. Yan ang post dyan po. Yan po yung inamin din naman niya. Existing yung Browner Condominium. Kumakalat, so hindi daw Bakit kasi Browner Condominium yung pinangalanan? Alam mo naman, nasa serbisyo ka, nasa gobyerno, pero hindi rin po ako naniniwala dyan. Duda pa rin po ako, napaka-imposible wala kang share dyan, nakaunti. Tapos Browner Condominium, pinsan pagmamayari. May darating din ang panahon na, tawag dyan, lalabas ang katotohanan. Sa ngayon siguro, kaya pagtakman kasi sila man sa kapangyarihan. Pero ako, sorry Browner, hindi ako naniniwala na wala ka man kahit kunting share dyan sa condominium na yan. 1 and 2 Tangin na, nantindi. Mala 5-star daw yung 5-star hotel daw yung 1. Pero ito rin naman, nakaladkad rin po siya sa issue patungkol doon sa video call nila ni Martin Romualdez at Saldico. Sinagot din niya, inamin din po niya ito. Pero lumusot. Congressman Kiko Barzaga was one person who had also mentioned about, well, two things if I'm not mistaken, sir. Yung personal allowance increase, that video, if the public saw that, wherein you have the former speaker and the former Speaker Martin Romualdez at that time, Appropriations Committee Chair Zaldico at that time, and si Majo Leader nandun din po, nag-video call po sila, kausap po kayo, nakita po talagang si General Bronner po yun, at basically, pinag-uusapan po yung personal allowance increase. Is that suspect? Meron ho bang mali doon dahil nagmumukhang parang
nabigyan ata kayo ng Oo. extra, special, Ganito to yun. keep loyal. Yeah, ganito yun, Ma'am Pinky. First of all, it is not a personal allowance. It is the subsistence allowance of all the soldiers. Nung po kasing 2023, yung ating Pangulo, tinanong niya ako, how can we help our soldiers? Sabi ko, sir, probably we can increase the subsistence allowance of our soldiers. Kasi yung 150 pesos kada araw para sa pagkain po ng ating mga sundalo, hindi na sapat yun. So sabi ko, maybe we can increase it. So, to how much? And then nagsabi lang ako, 350, sir, 350. And then when we computed yung cost ng mga pagkain ngayon and the calorie requirement ng mga sundalo, 380 plus yung requirement po namin. So, renound off natin to 350. And then, of course, dadaan ito sa Kongreso dahil sila po yung magbabudget. At yun nga po, na pagbigyan tayo. And then, parang one time, nag-meeting siguro sila, they wanted to report to us, to the soldiers, the good news. And I remember it was even nearing Christmas. Kaya nung binalita sa amin, sabi ko, sir, thank you very much. Magandang Christmas gift ito para sa mga sundalo. I actually saw that video. Yeah. Okay, so it is subsistence allowance. From one, na ipinagmalaki nila. Yes, Di ba? yes. Yun General. Pero yung kanila bang pagmamalaki nun, was it somehow tantamount to, for example, someone like you and the soldiers to, you know, to stay loyal to them or to thank them because after all, galing po yan sa Kongreso na pinangunahan po nila. Hindi po, no? Hindi po ibig sabihin na in-increase yung aming sweldo, talagang loyal na loyal na kami. Blind loyalty yung isusukli po namin. Hindi pong ganun, no? That is not the case. So, we believe that our soldiers deserve that increase in the subsistence allowance. In fact, for next year, dahil nag-increase na po yung sundalo itong taon na ito, next year, yung mga police at yung mga Coast Guard natin susunod naman. Hindi daw yon para sa blind loyalty. Pero ito po yung nakikita namin Mr. Browner blind loyalty po Baga binibili nila yung katapatan mo, katapatan ng militar, na kahit anong utos nila sa inyo, susunod kayo. Meron pa nga akong video na napanood din po rin ninyo Ang sabi, I watch your back, sir. We watch your back, sir. Ibig sabihin yun, nasa likod mo kami. Kahit anong mangyari, ito yung busal ba, estilo ng pagbubusal. Ito panoorin natin yung videong iyan. Teka lang, hanapin ko lang Kasi hindi ko yan binura kasi pwede pa natin magamit yan in the future. Na ito na nga ho yung nangyayari. Actually, dalawang video nga ho yan no? So ito muna yung isa, i-play natin yung isa ito Teka lang, palaki natin ng konti. Tingnan mo panoorin natin po yung videong ito. Kasi ito po yung kanyang sinagot. Kasi pag tiningnan nyo wala nagmamayabang dyan si Martin Romualdez na basta pag kami ang magsabi, mangyayari. Ito, pakinggan natin. Chief, as we committed, I'm here with our Chair for ACO and our ACO BICAMA members. Hi, Chief Romy. Please, kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the BICAMA report this afternoon. So, please. Palakpakan sila dyan. They heard. That's all fake news. Basta nasalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. Tingnan mo pag nagsasalita tayo, ang speaker pag nagsalita, mangyayari, we will always deliver. Ito yung mga patunay na itong si Martin Romualdez, nagmamayabang sa kay Browner, na si Browner naman bilib na bilib. Yung loyalty mo nga nabili dito. Okay, tuloy natin. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high and always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay ang sticker daw. Okay. So that is signed here in the BICAM, that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That's as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Sir, salamat. Thank you. Close na close pa sila dyan ni Martin Romualdez, no? At saka ni Saldico. Pero si Manix hindi sinama sa kaso, no? Anak ng kamote. Bakit si Manix, si Martin Romualdez doon sa 8 kongresista na hindi nakasama sa kaso? Yan, no? Kitang-kita mo. Magkasama lagi yan sila, Manix, J.J. Suarez, no? Martin Romualdez, Saldico. Ayan, yung mga hustler, no? Baka si Manix wala na, lumayas na ng bansa. Anyway, yan po ang patunay, Browner, na binibili ho ni Martin Romualdez, Saldico, yung loyalty ho ninyo dyan. Ngayon, yan ay insertion, ha? Sa akin, insertion po yun. No? In-insert nyo, palagay ko, that part of insertion na wala sa National Expenditure Program. Tingnan mo, yung kinausap nila yan, Kongreso
Di ba sinabi rin ni Browner, Kongreso, humingi kami dyan ng backup. So ngayon yung nangyayari, dahil sabi ni Martin, kung magsasabi kami, basta ako nagbitaw ng salita ho sa inyo, mangyayari. So ngayon, nagmayabang dahil pagkatapos ng BICAM, nagmikos-mikos sila dyan, tinawagan si Browner at nagiging controversial nga ho yan dahil po ngayon, sa sandamakmak na korupsyon sa ating bansa, nakaladkad sila. Kaya nga sabi, kaya tahimik eh. Dahil nakinabang din pala, ikaw ba naman? Yung request mo, pinagbigyan ka, tapos basta-basta lang itatablaho ninyo itong Marcos admin. Sige nga, ito Browner ha, dahil tinabla na po ni Bongbong Marcos itong si Martin Romualdez, magbigay ka kaya ng pahayag laban kay Martin Romualdez, kaya mo? Warning lang. No, sabihin nyo lang, tuminuho sila at dapat makulong ang mga kurakot. Kaya nyo ba?